i-return niya po yung investment. Ayan, yung investment, di lang po pera pinag-uusapan dito, yung expectation po nating mga fans, of course, dyan sa Barangay Ginebra, dahil nga po inaasahan natin si Troy na mag-feel niya, no, yung kakulangan natin sa ilalim. At ngayon nga po, mas mahirap, no, na challenge ito kay Troy Rosario kasi nga po si Japet po sideline muna, no. Ayan, so welcome back dito sa Denrica Doy TV Sports. Sa mga topic po natin, may init na topic. Ito po si Quintin Milora Brown. Kumasa, okay, sa hamon ni Coach Francis Chua at magpapakita, okay? Ano ipapakita niya? Mamaya. Tapos ito pong San Miguel na napaka-busy po, no? Okay, 2 liga po ang kinakabayo. Pag-uusapan po natin ang matchup nila against Eastern, okay? And mga pa-shoutout, mabilisan lamang po ito guys, no? At yun lang muna, okay? So kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, mag-subscribe na po kayo, no? Para po sa ating mga komentaryong walang takot, okay? Subscribe na po. Okay, so dito na nga po tayo sa San Miguel muna, okay? Na kanina tinapik po natin sila, no? At panabig po ang bakbakan na yan. Biruin mo, 2 liga ba naman ang kinakabayo ng San Miguel? At 2 beses silang magkakaharap ng Eastern dahil kasama rin sa EASL or ECL itong tawag dito, Eastern, di ba? At una nga nilang bakbakan itong sa Wednesday at sumunod sa 22. So, maganda dyan kung ma-2-0 nila yan. Okay? At magiging 3-0 na po kung sakasakali by December 22, no? Dyan po, sa PBA naman yon sa standing nila, no? Since pumasok si Coach Leo Austria, dyan po masusubukan talaga. Okay? Yan po yung ultimate test dito sa pagbabago import ng San Miguel at makabagong sistema sa pagbabalik nga po ni Coach Leo Austria. At tignan po natin, binasa nga po natin kanina sa column, easy win po ang nakalagay sa kanilang 2 pagkapanalo, no? Titignan po natin, talagang I agree, this is a test for them. At again, I'm rooting, or we should root, no, sa San Miguel dahil of course guest team pong Eastern, okay? Huwag nating ipakita sa ibang bansa na mahihina pong kupunan natin dito at kayang talon-talunin lang. So, okay. Siyempre, aasahan na naman dyan, Junmar Fajardo. At alam nyo po yung style ng San Miguel, kahinaan po nila yung takbuhan. Pansin nyo rin po ba? So, we hope na magbago po yan, no? Under the new system of Leo Austria. At magbabago lahat yan sigurado dahil siyempre, coaching style, di po ba? Pag-ikot ng player and everything. So, yan po yung kapanapanabig kung paano po nila ika-capitalize sa paggamit ng mga assets po nila. Of course, Junmar Fajardo, Torren Jones, 6'9", di ba? Dapat si Baxter yan Kaso nga, hindi nakapag-secure na clearance itong si Baxter, kaya si Jones. At okay naman po, last game, 29 points. Not bad guys, no? So, abangan po natin, no? Siya po ang mag-i-import dyan sa EASL at dito na rin sa ating PBA. Okay, Quintin Milora Brown na po tayo, no? Katatapos lang po ng kanyang matagumpay, no, na kampanya para bigyan ng kampyonato itong UP at di nga po siya nabigo. At siya po, no, sa kanyang single stint talaga po nabigyan niya ng nakatulong siya para makakasungkit sila ng kampyonato. Tinalo po nila ang Lasal, no, na pinangunahan naman ni Kevin Kiambao. At yun na nga, confirm na siya po isang lang dyan, season lang dyan. At siya nga po it's either Gilas, no, or baka PBA. Pero wala pa nga po, di ba? Di pa sigurado. Pero kumasa nga siya Kumasa siya sa challenge po ni Coach Francis Chua. At pag nangyari po yan, malaking bagay po yan, no? Pwede niya na pong palitan itong si Japet Aguilar. Kasi nga po si Aguilar, di ba, kung matatandaan nyo,
tinawag lang po siya bilang kapalit. Kasi nga nag-retire na siya eh. Matagal na po kasi ang kanyang serbisyo diyan sa Gilas. At di naman niya po inaatrasan. Kumbaga, giveaway na rin no, sa mga kabataan. Si Edu nga sana yun, kaso na-injured. So, bumalik ulit si Japet. At ngayon, injured na naman si Japet. Di ba? Although, wala pa po tayong balita, no? We hope that minor lang po yun, no? Pahinga lang, mapagpag na kagad yung kanyang, tight leg, no? Injury. So, yun po. At si Troy Rosario, siguradong po dyan, maaasahan po dyan ang Barangay Ginebra. Sungkitan na po natin ng Troy Rosario ha. Dahil nga po total naman, dyan na kay Japet na po tayo. Tapos na po tayo kay Quintin, dito naman po tayo kay Troy Rosario. Na tawag dito, inaasahan po talaga ngayon, no? Na na i-return niya po yung investment. Ayan, yung investment, di lang po pera pinag-uusapan dito yung expectation po nating mga fans, of course, dyan sa Barangay Ginebra. Dahil nga po inaasahan natin si Troy na mag-feel niya, no, yung kakulangan natin sa ilalim. At ngayon nga po, mas mahirap, no, na challenge ito kay Troy Rosario. Kasi nga po, si Japet po sideline muna, no. We hope hindi po matagal at hanggat wala pa po tayong update, hindi po pa po natin alam kung next game makakalaro na si Japet or whatsoever. Pero I think ipapahinga yan. So medyo malaki-laki pong responsibilidad, no, ang iaatang na rito kay Troy Rosario. Okay? At ang next game naman po nila is Terra Firma, no. So siguradong masusubukan din si Troy. Kung masusubukan na San Miguel against Eastern, ganun din po si Troy Rosario, no. Well, I think nagawa niya naman po yan sa kanyang mga dating naging kupunan, di po ba? Sa TNT, sa Blackwater, at ngayon naman sa Barangay. So for sure, mag-adjust na naman po dyan si Coach Tim Con. At buti nga at nakuha natin ang serbisyo ni Troy kahit papano. May laban pa rin po tayo sa ilalim. So si Adamos naman is healthy, nakakalaro naman. So sanay naman po si Coach Tim Con sa sa maiksi ang rotation, di po ba? Konting player na gagamitin. So sa tingin ko konti lang naman ang i-adjust diyan, okay? So sigurado ang minutes mataas din naman ang minutes niya kahit nandiyan si Japet, di ba? What I mean, yung production po siguro talaga ni Troy. Kung paano pong ginawa ni Japet Aguilar, yung nawala si Stan Hardinger, expected po nating lahat, no, na ganun din ang gagawin ni Troy Rosario. At kayang-kaya niya yan, no? Kayang-kaya niya yan dahil pinatunayan niya na po yan, no, bilang PBA player. Okay, so yan po ang ating napag-usapan. At mag-shoutout na po tayo, okay? Dito po sa ating huling content, no, na pinalabas dito about San Miguel din po ito na may hot start, okay? At yun nga po sinabi ni Coach Tim Con na this was a good loss for us, di ba? Ano lang po yan, tawag dito, sabi nga po ni Coach Chat Reyes, ano lang naman yan, learning, no? Okay, so yun na nga, sabi po ni Ricardo Cabato, ayan, siya daw po, kahit anong mangyari, Ginebra pa rin daw siya, no, NSD. Ganun din po kay Elmar Magallanes, no, at sinasabi niya, ito po, isa po siya sa mga nagsasabi na karma yan sa Ginebra kasi swapang sa All-Star. Sinabi niyo ba to o nagtatanong siya? Lahat na lang kinuha, lahat ng pinitas nila sa farm team Pilay? Question mark. Palonzo Greyholt, sino pa sunod ang napilayan? Ano yan sir, ang tawag po dyan sa ginagawa nyo, tamang hinala po kayo, no? Di po, alam nyo po, di po maganda yan, no? Kung maniniwala po kayo sa ganyan, kahit ano na lang po mangyari, ibibigyan nyo ng kahulugan. No, sa basketball po, delikado pong sport yan kahit na nakakatuwa dahil nga po, anytime pwede ka dyang ma-injury at ang dami pong klase ng injury mangyari, no? Again, wala pong kinalaman ang mga player kung sila'y kunin ng serbisyo. Ganun din po ang Ginebra. Hindi naman po yan hinold up nila or kinidnap nila, sinakay sa van, kinabukasan naka-Ginebra uniform na sila. Di naman ganun na nangyari. Di ba dumadaan pa nga sa mga board yan. Kaya nga dapat yung mga pag-iyak nyo, idaan nyo po sa tamang proseso, no? Ilapit nyo, sumulat kayo sa PBA, questionin nyo, no?
Ganun at ganun po, hindi yung sa sa tag dito sa sulok-sulok, yung magchichismisan about yan. Hindi po mare-resolve yan. No? Nag-agree yung pinanggalingan ko po nun eh. Edi yan, napagkasunduan at hindi sa pilitan. At yung mga ibang kupunan naman kasi, gumasto sila. Para naman meron silang laban. Ayaw naman ata magsigastos ang San Miguel. Ang itong TNT, willing pong gumasta. Isama na rin natin ng Converse tuloy. Converse, fake news ka. Converge, okay? Na willing pong magbayad sa player. Kung hindi po dahil sa mga team na yun, baka po nasa abroad na ang karamihang player natin. Okay? Ang matitira na lang dyan, mga siga. Okay, dito po kay, mga fans ng Magnolia. Sino po yung tinutukoy nyo po? Manayag, ayan. Minor ba Java, no? Or Java. Ay po sir, nawa ay maging okay si Japet. Shoutout po sa lahat ng fans ng NSD. Yes, nanonood po sila ngayon. Arnold Tana, nagpapa-shoutout, no? At from Marinduque, shoutout po sir. Okay lang sa amin, basta makarating sa finals. Yan po, yung kung dapat na raw po magpalit ng import. Wag muna, no? Maaga pa nga. Di ba? Relax lang po si Coach Tim Cone, eh. Okay. Gerald Castillo, good morning idol, hope and pray nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat naman po Sir Gerald, no? Maraming salamat sa inyo. Patuloy magbibigay ng legit sports balita. Ayun. Meron po kaninang nagtatanong sa akin. Nasaan na ba yun? Meron Meron ditong nag-message na nagtatanong siya kung ako daw po may balita, no? Or saan ba yun? Saan ba yung comment na yun? Siguro mamaya po hahanapin natin, itatopic po natin dito. So yun lamang po guys ang ating napag-usapan at itutuloy pa po natin ng mga pa-shoutout, no? Baka po one of these days mag-live po tayo para basahin po natin yan, no? Live kamustahan po tayo rito. Matagal na rin tayong walang live, no? Dito sa Doy TV Sports. So magkita-kita po tayo, no? Sa susunod na video content dito lamang sa DNR at Doy TV Sports. Muli, stay safety po at see you in the next content. Maraming salamat muli. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.